May panukala naman ang ilan na gamitin ang wikang Filipino sa impeachment trial na sa ngayoy tagtag ng Ingles at mga terminong Latin. Bukas naman kaya rito ang prosekusyon, depensa at mismong ang impeachment body? Saksi si Jam Sisante. Issuance of subpoena duces tecum and subpoena testificandum. Kabilang ka ba sa mga paminsan-minsan ay napapakamot ulos sa mga terminong ginagamit sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona? Halimbawa, ang subpoena ad testificandum, isang utos ng korte na ipinapatawag ang isang tao para tumistigo, o subpoena duces tecum, na nag-utos naman sa isang tao na magdala ng mga partikular na dokumento o ebidensya. Dagdag pa dyan, ang madalas na paggamit ng Ingles ng mga senador, prosekusyon at ng depensa. Yung mga sinasabi nila, hindi namin maintindihan na, katulad namin, o hindi wala kaming pinag-aralan na masyado. Kaya gusto namin yung Tagalog lahat. Sa totoo lang, medyo mahirap talaga. Kasi yung English nila talagang malalim yung English nila. Dapat lang Tagalog para maintindihan sa lahat. Pag-amin ng depensa, mahirap daw talaga sundan na paglilitis, lalo na mga hindi nag-aral ng batas. Makakatulong ang mga kaibigan natin sa media at yung mga ibang miyembro ng propesyon sa paglilinaw ng mga ibang konsepto. Bukas din daw sa paggamit ng Filipino ang prosekusyon. Sangayon kami dahil mas maintindihan ng taong bayan. Paliwanag ni Senate President Juan Ponce Enrile sa isang panayam kay Mike Enriquez sa DZBB. Hindi naman bawal mag-Filipino sa paglilitis. Pero hindi daw lahat pwedeng isalin sa Filipino. Ang termino ng batas, mahirap yata na maliwanag yun sa wikang Filipino. Pero yung sistema ng pagtatanong, pwede naman eh. Iba-iba naman ang reaksyon ng ibang senador. Magandang suggestion yan, ngunit may limitasyon. At mayroong mga technical terms sa paglilitis na ang hirap i-translate sa ating sariling wika. Hindi na kailangang gawing requirement yun. It's up to the interlocutor, whether it's the court, yung presiding officer, o kami mga nagtatanong, mga judges, kung anong lingwahe ang gusto namin gamitin. Sa ngayon, hindi pa rin lilimitahan sa Filipino lang o Ingles sa mga pagdinig na magpapatuloy bukas ng hapon. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Sa ibang balita, dinayo ng mga turista ang makulay na pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Kabilang sa bida siyempre ang isang malaking dragon na ipinarada sa Chinatown. Saksi si Dano Tingkungko. Tradisyonal na gong at wangwang ng ambulansya ang panimulang pambugaw ng malas sa taunang Dragon Parade dito sa Binondo sa Maynila. Pagkatapos, umeksena na ang mga leon. At sa wakas, ang bida ng parada at ng Chinese calendar ngayon 2012, isang mahabang dragon na pinaniniwala ang maghahatid ng swerte. Habang pumaparada, todo hagis naman ng candy sa mga nanonood si Manila Mayor Alfredo Lim, Chargé de Affairs by Tien ng Chinese Embassy at mga pinuno ng Filipino-Chinese community. Habang ang mga ito naman, nagpatugtog ng traditional Chinese instruments. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga dumayo sa Chinatown. Bien grande kayo. Chene man, pero mas grande aquí na Manila. Mas swerte daw kapag pumunta dito sa ganitong okasyon. Oo, yun nasabi. Naramdaman ko rin yung kasiyahan dito. May lahing Chinese man kasi o wala, welcome dito sa Binondo. Feel nyo rin ang Chinese New Year ngayon? Feel. Todo pasalamat naman ang Filipino-Chinese community dahil sa unang pagkakataon, idineklarang non-working holiday ang Chinese New Year. This shows the strong friendly relationship of the Filipino and Chinese peoples. Pati ang Chinese Embassy nagpasalamat kay Pangulong Noynoy Aquino. This is a very important recognition of the Filipino-Chinese community and its contribution in the social and economic construction of the Philippines, and also a very good symbol of friendship and goodwill extended to the Chinese people and the Chinese nation. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.
At sa showbiz saksi, sumabak sa ilang eksena ng The Bourne Legacy ang isang Pilipinang kadouble ni Rachel Weisz na misis ng dating aktor na si Juan Mig Bondoc. Nagkwento pa si Valerie Bondoc tungkol sa pagiging bahagi ng Hollywood film. Saksi si Ian Cruz. Matapos sa Maynila, sa Agham Road naman sa tapatang Napor Compound sa Quezon City, nag-shoot ang The Bourne Legacy simula kahapon hanggang madaling araw kanina. Kabilang sa kinunan ay ang eksena kung saan isang pinayang kadobol ni Rachel Weisz na nakuna ng isang residente. Nakausap ko ang kadobol na walang iba kundi ang commercial model at dating QTV VJ na si Valerie Barrio Bondoc. Asawa ng dating matinee idol na si Juan Mig Bondoc. It's a great experience. I mean, I'm just so impressed with the whole team. Like, they've done so many big movies already. So, yeah, you feel really humble. Like, I feel like, wow, you know, I'm just so far behind. Kwento niya sa akin, nag-audition pa raw siya maging kadobol ng lead actress na si Rachel Weisz. Pero ayaw daw ikumpara ni Valerie ang sarili kay Rachel na mabait daw na Hollywood star. I wouldn't want to, you know, like, say that I would, you know, I mean, she's so pretty and she's a big Hollywood star. I wouldn't want to, you know, say that I look like her. But yeah, there was a lot of comparisons, yes, because of my high cheekbones and then the complexion. Ang gwardyang Cirino Galupo naman, masaya rin ng mga extra sa isang eksena bilang isang manggagawa. Mabait naman. Paano mo nasabing mabait? Kasi nung binati namin, nag-response naman sila. Ano sabi? Anong mag-hi kami, nag-hi din sila. Hello. Handa na rin ang Navota Spaceport Complex para sa shoot doon ng The Bourne Legacy simula naman bukas. Ang ilang parte ng bubong ginawang transparent para tumagos ang natural na ilaw sa pakyawan ng mga isda. Ang mga pwestong maapektuhan ng shoot, di naman daw malulugi. Alam ko may bayad po yan sa opisina. Lahat na nagsushoot dito, nagbabayad. Kaya lang hindi ko alam money involved kung magkano. Ngayon pa lang, excited na ang mga nasa fishport, hindi lang para sa makikitang Hollywood star. Karamihan gusto nila maka-extra sila eh. Masaya po. Bakit? Kasi po, pag nakuha kaming extra, magkakapera po. Kagabi, dumating na rin sa bansa si Edward Norton, ang gaganap na kontrabida sa pelikula. Nasa bansa na rin ang James Bond star na si Daniel Craig para bisitahin sa shooting ang asawang si Rachel. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Saksiyan mamaya. Nalubog na bahagi ng barkong Costa Concordia sa Italy. Kitang-kita sa underwater video. Sa showbiz saksi, supermodel at host Heidi Klum at asawang British singer na si Seal maghihiwalay na. At ang star-studded na binyag ng panganing na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.